Good morning everyone, this is again Professor Vincent Torre Bongola. Nakakainis at talaga namang mapapamura ka sa pagkabuisit sa nangyayari ngayon sa ating bansa, lalong-lalo na sa political system. Okay, so alam nyo ba na noong mga nakaraang araw, no, kayo na lamang po ang bahalang humusga at sumuri. Pero para sa akin, kailangan na po tayong magsalita. Gamitin natin ang ating lakas. Ipahayag natin ang ating nararamdaman sa pamamagitan ng pagkokomento o kaya naman ay pagsusubscribe sa ating YouTube channel. No, whether you are a pro Duterte or anti Duterte, you are free to voice out your thoughts, your sentiments. Okay? Wala po tayong magiging away dito, no? Ang mahalaga po ay mapakinggan at maintindihan din natin ang boses ng mga anti-Duterte. Bakit kayo anti-Duterte? Bakit naman tayo pro-Duterte? Something like that. So, dapat po ay magkaisa po tayo. Intindihin po natin. So, may papaliwanag lamang po ako. Nung mga nakaraang araw, nalaman natin no, sa pamamagitan ni COMELEC Chairman George Garcia na ay naku, kinansela po no ang registration ng Duterte Youth Party List. Ibig sabihin kahit ng pangalawa ito sa nakatanggap ng pinakamaraming boto nitong nakaraang May elections ay hindi na ito talaga maaaring makaupo sapagkat final na po no ang desisyon ng COMELEC sa botong 2 kontra 1 mga kaibigan ay formal nang tinanggal ang registration no ng Duterte Youth Party List. And then after that ay lumabas naman po ang balita na sinunog naman ng Commission on Elections ang tawag dito yung mga records ng nakaraang eleksyon. So anong dahilan? Bakit kinakailangang sunugin kaagad ang records o tanggalin o burahin? No, burahin po, yun yung tamang term. Bakit kinakailangang burahin ang mga data, mga records ng May 2025 elections? Anong dahilan? Dahil noong nasa Malaysia si Vice President Sara Duterte kasama ang PDP laban, kasama po si Senator Amy Marcos, nabanggit po doon ni VP Sara Duterte na sinabi niya di umano sa mga senatorial balls ng PDP laban na magreklamo kayo sapagkat naniniwala ako na panalo ang PDP laban. May nagsabi nga daw sa kanya na talaga namang panalo ang PDP laban. So, isang hudyat yun, isang pagbibigay po yun ng hints, no? Pagbibigay po yun ng hints sa mga tumakbong senator, okay, sa pagkasenador, na maaari po silang mag-file ng complaint at ipakita, no, na sila ay nanalo talaga. Okay? So, isa po yun, kaya sinunog po, no, yung records o tinanggal, binura ang records ng 2025 election. At ito po, ang sumunod na araw naman ay nagpunta naman si sino ba ito? Si attorney yung hyper na attorney, si attorney Respicio. Ayan, si attorney Harold Respicio mga kaibigan ay nagpunta po no, nagreklamo, sinamahan niya yung isang yung taga Bohol na politician. Tinanong daw siya nagpunta raw siya di umano sa COMELEC noon at nung bago eleksyon. So nagreklamo siya. Ngayon tinanong daw siya ni COMELEC Commissioner George Garcia kung ilan ba ang botante sa lugar na yon sa Bohol. So 340,000. So biruin nyo mga kaibigan, ang sabi, yung 340,000 na yun, ang sabi daw sa kanya ni COMELEC, kailangan mo ng 340 million pesos to win the election. Oh my God. So ibig sabihin nyo, nagpaparamdam si COMELEC Commissioner, kaya kitang panalunin. Bayaran mo ako ng 340 million pesos. At ito po ang breaking news kahapon lamang po, no? Madaling araw, no?
So, idineklara po ng Commission on Election na panalo. So, si Manila 6th District Representatives Bienvenido Benny Abante na wagi di umano nitong May elections, no? Ang totoo daw, sabi ng Commissioner George Garcia, si Benny Abante talaga ang nanalo dahil si Joey Uy ay pinawalang visa yung certificate of candidacy niya. Anong dahilan? Bakit kinakailangang ipawalang visa ang candidacy ni ni Joey Uy? Eh di sana yung pag-cancel na yan noon pa lang bago eleksyon. 'Di ba? Bago eleksyon kinansela na kung anong dahilan hindi po sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia. Kasi kagaya nga nung kalaban ni Martin Romualdez, bago mag-eleksyon pinakansela na kaagad si So ayun. So yun naman, no? Yun na yung ating balita ngayon. 'Di ba nakakabwisit? Obvious na obvious. Lahat po ng kumakalaban sa administrasyon ay talaga pong pinipilayan, no? Pinipilayan at tinatanggal, no, ng administrasyong ito kasi hindi nila kaya ang katotohanan. Nahihirapan silang gawin at lumaban ng patas at makatotohanan. So, kung gagawin kasi nila yon, obviously sila po talaga ay matatalo. So, gagawin nila itong mga lahat ng ito ng talagang bastusan na po, no? Obvious na kung obvious. Wag lang silang mapahamak. My God. Kahapon, isang araw pala, inihain po ang warrant of arrest sa kay patrolman Francis Steve Fontillas. Sa kasong inciting to sedition. Ang tinitignan ko dito, anong elemento ng inciting to sedition ang nakomit ni Fontillas. Kasi pinanood ko, pinakinggan kong mabuti yung kanyang video na nandoon siya sa sasakyan. Pero I never heard na siya ay nanghimok, na siya ay nagyaya. Sinabi ba niya na magkaisa tayo, sugurin natin ang Malacanang, ganito ganyan, ibagsak natin ang administrasyon? Meron bang ganun na sinabi si Francis Steve Fontillas? Wala akong narinig. Ang sinabi lang niya, ang punto lamang po ni Francis Steve Fontillas, okay, nahulihin ninyo, ipakulong ninyo ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, pero idaan ninyo ito sa maayos, tama at legal na pamamaraan o proseso. Yung proseso na kung saan ang mga desisyon na ating gagawin ay anchored sa ating konstitusyon, anchored sa ating saligang batas. Ano-ano yung mga iyon? Kung meron tayong kaso laban kay former President Duterte, mag-file tayo ng complaint sa kanya. No, it's either sa ombudsman, it's either sa Supreme Court, o kaya naman sa NBI. No, mag-file tayo ng mga kaso laban kay former President Duterte. Ngayon, ang pinupunto po dito ni Francis Steve Fontillas is that kung siya ay utusan ng kanyang mga superior at yung utos ng kanyang superior ay hindi po makatarungan, hindi po tama at labag naman po sa konstitusyon, labag po sa human rights, bakit siya susunod? Which is correct. Paninindigan po yun. Alam naman po natin, ang mandato po ng mga men in uniform is to protect the country and to protect the people. Ang mga kapulisan po, mga military, ang kanila pong mga amo ay ang taong bayan. Ang taong bayan at ang bansa. No? Kaya nga po yung pinakang mandato po ng mga men in uniform, protect the country and to protect the people. Hindi po protektahan ang mga superior.
Sana po sa mga kapulisan ay maintindihan po ninyo yon. Sana po ay mauntog kayo at magising isang araw, maunawaan ninyo at maisip ninyo na kayo po ay sumumpa, no? Sumumpa po kayo na maglilingkod sa bayan para sa taong bayan. So, ito po yung aking mga katanungan, mga kaibigan. Sa inyong palagay, hindi pa ba obvious ang ginagawang ito ni COMELEC Commissioner George Garcia? Hindi pa ba obvious ang ginagawang ito ni COMELEC Commissioner George Garcia?